Ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Galing sa aking puso, nandito din po na kayo ay mag-isip ng maaga, magbihis ng pula, kahit maraming kulay na damit, pero pinili niyo ang pula para ako po ay masamahan sa pinakamahalagang araw na matagal ko na paghinintay. Isang araw na hinintay po natin lahat, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating lahat, para naman magkaroon tayo talaga ng pagkakataon na magkaroon talaga ng tunay na pagbabago sa tunay na Maynila. Alam po ninyo, hindi ko po inaakala ang bagay na ito ay mangyayari pala at posible. Sapagkat nung ako po ay bata pa lamang, talagang siguro pinanganak na po ako ng nationalistic. Ibig sabihin mapagmahal talaga sa kapwa. Kasi kahit na yung kapitbahay namin sa Oroe, sa Mikel, mas may inaaway na bata, ako pa ang unang-unang nagtatanggol, hindi naman ako kasama sa away. Dahil hindi ko malubos maisip na ang kapwa Pilipino, ang kapwa Manileño ay magkakaaway dahil lamang sa maliit na bagay. Doon pa lang, naramdaman ko na kung gaano kasarap ang pakiramdam na ikaw ay mapagmahal sa sarili mong lugar, sa sarili mong lahi, magiging Pilipino, magiging Manileño. Hindi ko lang po alam kung ano yung pakiramdam na proud na mulan mo. Alam mo kung ano yung nasa damdamin mo at alam mo kung ano yung hangarin mo para sa karamihan. Hindi ko inakala na ako po ng bata na ang pangarap ko lang ay makalabas ng bahay dahil mahigpit na po ang aking mama. Gusto kong maligo sa ulan, na tumapat doon sa kalulog ng kapitbahay, kaya pinapagalitan ako ni mama kasi madumi daw. Yung mga bagay na pagbata ka, parang gusto mong maranasan lahat. Kasi nakikita ko yung kapitbahay namin, kapag pumapatak na yung ulan, nagmamadali, nakahubad pa. So sabi ko, ma, gusto ko maranasan yun dahil baka hindi ko na maranasan mo kapag lumaki na ako, nakakaya naman kung maliligo ko pa sa ulan. Ibig sabihin, may mga tamang panahon at tamang oras para sa mga tamang bagay. Kumbaga naranasan ko po nung kabataan ko yung mga pakiramdam na gano'n. Habang lumalaki po ako at nasaksihan ko ang tunay na sitwasyon natin sa Maynila, isang araw talagang pinangarap ko at pinagdasal ko talaga na sana po mabigyan ako ng pagkakataon ng Panginoong Diyos na ako po ay makatulong sa anumang paraan na ibibigay po niya sa akin. So, ito na pala yung kasagutan sa aking panalangin na hindi lamang pala para ako ay lumabas at magpakain o mangaral sa mga kabataan, kung hindi magiging isang ehemplo pa pala ako para maging isang tunay na ina para sa Manila. Dahil po sa inyo, natupad po ang pangarap na yan. Isang pangarap na hindi na po isang panaginip lamang, kundi katotohanan na ito po ay mangyayari at mangyayari sa Maynila. Dahil hindi po ako papayag na mapabayaan muli ang Maynila, lalo na po ang Manileño. Mahina pa po yung boses ko na yan kasi wala nang lumalabas. Pero huwag po tayong manira ng ating kapwa. Ang mahalaga, kung ano po yung hangarin natin, siya po tutukan natin para talagang mangyari. Hindi naman po perfecto ang lahat ng sitwasyon, pero hindi naman din tayo bulag para pabayaan na lang natin na ito po ay magpatuloy-tuloy pa. Una sa lahat, syempre napansin ko po sa Maynila, nung bata pa lamang ako, akala ko magiging mala New York City na ang Maynila. Dahil ang bahay ko sa San Andres Bukid ay mga tahanan ko na gawa sa kahoy, na kung saan pinangarap ko na maging building ito. Pero habang tumatagal, mas lumiliit pa yung bahay sa Maynila at mas lumiliit pa yung lupain sa Maynila. Noon, naramdaman ko na ano bang pagkukulang mayroon sa Maynila kung bakit nagkagalang tayo. Siguro marahil kailangan buksan po natin ang ating kaisipan at maliwanagan tayo sa tunay na sitwasyon para naman yung gagawin talaga natin yung makatotohanan. Gusto ko po na mailigtas ang mga natitirang lupain sa Maynila, lalo na po yung mga landmark sa Maynila na hindi na po marahil masasaksihan ng mga anak natin kapag ito po ay tuluyang mawala.
Actually, mahilig po ako magkwento sa aking mga anak, pero pag nagkukwento ako, lalo na tungkol sa history ng Maynila, ang sinasabi ng anak ko ay, Mami, parang hindi naman totoo kasi hindi naman namin nakikita. Doon pa lang, mararamdaman mo na kapag hindi mo naagapan, unti-unti nang mabubura yung history sa Maynila. Kaya naman, para sa Maynila, na sila po ay talagang matutukan at mabigyan ng tunay na tahanan para sa Manileño. Gusto nyo rin yan, diba? At syempre, isang senior citizen advocate na talaga namang kung tinutukan natin ang mga senior citizen na matulungan. Hindi lamang dahil sa gusto magulang. At ano yung laki ng responsibilidad ng isang magulang kahit pangutang ka na sa kapitbahay, gagawin mo ang lahat. Kaya kailangan tutukan natin na ang mga senior citizen ay magkaroon ng dagdag benepisyo sa Maynila. Lalo higit sa lahat na madagdagan ang kanilang benepisyo na maging 2,000 kada buwan para sa mga senior citizens. Tuwang-tuwa naman ang mga senior. Alam niyo, tuwang-tuwa rin po ako kung talagang gagawin natin yan sapagkat ilang taon na rin po ako. Siguro mga 13 years, 14 years, magiging senior citizen na rin ako. Pero for the meantime, habang malakas pa tayo, gampanan mo natin yung pagiging isang anak para sa ating mga magulang. At syempre, yung mga barangay health center at dapat talagang tutukan na ang bawat barangay sa Maynila ay magkaroon ng barangay health center na may libreng gamot at mga doktor na talagang titingin po para sa ating kalusugan. At hindi naman natin maiiwasang magkasakit, lalo na nung panahon ng pandemya, at talagang ano yung mga sakit na lumalabas. Napakahalaga po ng ating mga magulang at tayo na mismo na maging malusog, lalo na kung meron tayong tinataguyod ng mga anak para sa ating pamilya. At syempre, para sa mga kabataan na sila ay magkakaroon ng libreng wifi para sa lungsod ng Maynila. Yun, ba? Kung tuwa yung mga mami and daddy dahil hindi nagagastos sa internet kakabili. At the same time, para maudungan natin yung mga kabataan na sila po ay mag-aral at matutukan ang kanilang pag-aaral. Bibigyan po natin ng allowance. Lalo na po yung magpupursige talagang mag-aral at tumaas ang kanilang grado para naman magkaroon talaga ng kinabukasan ang ating mga anak. Yay! Ika na ako doon, nagagawin ko ngayon, diba? Malaking tulong yan. Di po ba? At syempre, alam po ninyo, napansin po yung mga ospital natin sa Maynila. Hindi naman sa gusto natin makapagsalita na hindi magkita. Pero marami na po tayong kababayan ang nahihirapan sa pagkatuwing sila po ay pupunta sa ospital, wala silang gamot, wala pong tumitingin sa kanila. Isa po yan sa ating priority na matutukan po na masiguro na ang mga ospital po sa Maynila ay magkaroon ng mga makabagong kagamitan na magagamit po para sa kalusugan ng mamamayan sa Maynila. At syempre, pati yung mga eskwelahan, yung mga public schools na kailangan magkaroon ng mga makabagong kagamitan at matutukan na yan talaga ay mabigyang halaga, lalo na po sa mga malaking bagay po yan. Tunay na sitwasyon at kalagayan ng mga kababayan natin sa Maynila. Kaya naman tayo ay maglalagay ng mga libreng kayo sa ibang bansa at bumalik kayo sa Manila, ang laki po ng diferensya na mapapansin ninyo. Kailangan isulong po natin yung pangkabuhayan o livelihood program na direktang matatanggap ng Manileño! Para naman tayo po ay magkaroon talaga ng kasagutan sa kahirapan na tayo po ay kayang mag-sustain ng panggastos pamilya sa Maynila na sila po talaga ay magkaroon ng pagkakabitahan. Mahalagang bagay po yan, yes, sapagkat mahalaga na ang mga magulang natin ay may trabaho. Alam po ninyo sa panahon ngayon, pag wala kayong pera, ano nalulungan sa kasamitato? Makikita po natin yung mga kababayan natin na wala akong pagkain. Yun po ang nakakalungkot na bagay sapagkat yung pagkain isang basic needs po ng isang tao na dapat naman talaga isang bagay po ang sinabi ng aming kababayan. Alam niyo ma'am, 3 days na po kami hindi kumakain dahil wala kami pambili ng bigas. Imagine po ninyo kung anong pakiramdam ng isang taong nagmamahal
na sabihin sa inyo na wala silang pagkain ng 3 araw. Kaya ako naman po ay nag-atubili at nagbigay kaagad ng pambili ng bigas para sa kanyang pamilya. Marahil ito po ay pansamantala lamang. Kaya dapat matutukan ko na magkaroon ang bawat pamilya sa bawat tahanan ng may pangkabuhayan na tututukan po natin sa bawat barangay. Siyempre, inaantok na kayo lang. Inaantok kayo dahil nabusog tayo. Yan ang pakiramdam ng isang tao na nabusog ka na, tapos relax ka pa. Pero paano naman yung mga kababayan natin na tutulog sa lansangan na halos hindi makakain kahit tinapay? Dito po, tututukan natin ang tunay na kahirapan ay kailangan may tunay na solusyon para sa ating lahat. Para sa ating mga vloggers at media na nandito, pwede po kayo magtanong. Kung meron po kayo nag-isip na matanong, gusto po ninyo ay pwede po ninyo itanong sa kami dito.